Sa pinagpipitaganang personalities. Natutuwa, naliligayahan na pinili ni Regine na ipagdiwang ang kanyang 10th year anniversary sa kanyang career sa aming palatutunan. It's our privilege. It's our privilege. No, I'd like to thank both of you for allowing me to you celebrate are my 10th so year anniversary. welcome. Isang oras at kalahati po nating tatalakayin kung papaano ginagawa ang isang Regine Velasquez. Mula sa punto ng mga magulang, sa punto ng mga kabataan, at marami pang iba. Halimbawa na, Bards, mga kababayan, ano ang magkahalintulad sa aking partner na Jay Sonsa at Regine Velasquez? Dali lang. Layo naman ang kutis ko kay Regine.
Ano, alam na ba ninyo, ano ang pareho sa buhay ni Regine at ni Jay Sonsa? Sa pagpapatuloy po ng ating salakayan, at narito na rin si Regine sa Mel and Jay. Welcome po. Okay, ano ang nagkahalintulad sa buhay ng partner kong si Jay Sonsa at si Regine Velasquez? Layo naman ang kutis namin po. Hindi, wala sa kutis. Alam natin lahat si Jay Sonsa, yung Kapampangan na Mindanawan. Diba? Medyo magulo Professor. No? Ito ngayon, sa Pulat sa Pulpa, we know that Regine has always been very, very proud of the fact that she is from Bulacan. Isa siya sa mga distinguished citizens of the province of Bulacan. Nabasa ko, Regine, one time. Eto na yung magkahalintulad. Nabasa ko minsan na ikaw daw ay pinapractice noon ng papa mo, no, sa ilog ng Leyte. Sabi ko, sandali lang, malayo yung Bulacan sa Leyte. Malayo talaga. Ano nangyari na sa Leyte ka pinractice, pero nakilala ka bilang isang Bulacania? Kasi po yung mami ko po, taga Leyte po. Mhm. And for 4 years, doon po kami tumira. That's why, kamao ko magbisaya. Oo. Gamay. Pinabot Minduha. Sinabot ming doha. So you were born in Leyte? No, I was born here. Born in Manila. here? In Manila. Okay. Tapos, after, nung nag 5 years old ako or 6 years old, nagpunta kami ng Leyte. We stayed there for 4 years and then pumunta na kami ng Bulacan. Aha. So Manila, Leyte, Bulacan. Mm-mm. Pang-ilang ka sa pamilya, Regine? Ako po yung pinaka-panganay. Panganay po ako. Gano'ng kasipag sila papa mo? Sobrang sipag ho. Ang tatay ko ho sobrang sipag yan na kahit anong trabaho, pinapasukan ho talaga. Kahit Tignan mo, anong trabaho. napaka-inosente nung bata. Kung ano-anong tinatanong mo dun sa bata. Wala naman ako iba tinatanong, di ba? Hindi, ilang kayo, Ang ibig ilang kayo niya sabihin, magkakapatid? ilan daw kayo magkakapatid, gaano daw kasipag. Hindi ko nakuha yun! Oh my God, hindi ko nakuha yun. Hindi ko nakuha yun. 5 lang ho. Lima. Hindi ho magaano And you're the eldest. I'm the eldest. Bali, 4 na panganakan. Meron ho kaming bonus na isa. May twins ho kasi. So bali anong klase yung pagpapalaki sa'yo nila Mang Jerry at nila mama mo? Like I said earlier, ang tatay ko ho napakasipag ho. Talaga hong he did his best para ho mapalaki ko ho kami ng maayos. Nung mga time ho na yon, hindi naman ho kami mayaman. As a matter of fact, medyo talagang mahirap ho kami talaga. And nag-start po talaga kami sa wala. And my mom is just a simple housewife. Meron hong mga times na kasi right now, I would ask my mom, sabi ko, Mami, bakit ka na nga ang taba-taba mo na nga ngayon? And then she said to me, parang joke lang, pero actually sa kanya, totoo talaga yun. Sabi niya, hindi kasi alam mo ngayon nakakakain ako 3 beses isang araw. Minsan nga 5 beses pa eh. Kasi nung araw pala, nung maliliit pa kami, syempre wala naman kami masyadong pera. So, she would actually not eat sometimes para lang mapakain kami mga magkakapatid. Talaga bang nung lumalaki ka, when you were growing up, nahihilig ka na sa kanta o napuwersa ka lang? No. Talagang nahihilig na ako sa kanta kasi sa bahay ho namin, kahit mahirap lang kami, there were a lot of singing. Yun ho talaga yung isang thing na hindi ho nawala sa bahay namin. Sino kumakanta sa inyo? Both of them, both of my parents. Sila, dalawa kumakanta sila talaga. Ano yung mga naririnig mong kanta nila noon? At that time? Ang tatay ko ho, pinaghiheli ho ako niyan. Hanggang 2 years old, 3 years old, malaki na ho ako. Would you Binubuhat ho remember ako. kung ano yung Kinakanta niya yung mga- sinasambit niya habang... You never know just how much I love you. Panahon talaga yan ni Daddy Jerry, Panahon. no? Kaya nga ho, may secret ho ako. Wala ho akong alam na nursery rhymes. Kasi bata pa lang ho ako, serious na ho yung mga kantang alam So, ko. sa paggunita mo, mga ilang taong ka nung unang nakakanta ka ng bumbo? Mga ganon, mga 3 years old, 4 years old. Mga kinakanta ko nung araw, yung mga... Nakakaalala ka? Nakakaalala. 3 years old, 4 years old, nakakaalala mo Oh, na? nakakakanta ho memory ako niya, ng... Hindi pa yun Imelda Papi. Ano pa yun? Mga carpenters, yung mga Why do birds suddenly appear every time you want me? And was it your ambition, that early, 3, 4, 5 years old, totoo bang gusto mo nang maging manganganta? Nung age na yon, hindi pa ako sigurado what I wanted. Mhm. I wanted to be a nun. Mhm. Gusto mo magmadre? Hard to believe. Oo. I
I wanted to be a nurse, a doctor, lahat, marami akong gusto. Pero meron isang bagay talaga na hindi ko alam, yun pala talaga yung gusto ko, deep inside me. Nag-start siyang mabuo nung I was 6 years old already, na na-decide ko na talaga na ito yung gusto ko gawin sa buhay ko. And I'm not going to stop until makuha ko yung gusto 6 ko. years And old? that's singing, yes. Ano naman ang... I understand at 6 years old, sumali ka na ng amateur singing contest. Yes, yes. What was the song na napili mo at the time? Tinuro to ng tatay ko kasi nung 6 years old ako, hindi pa ako marunong bumasa. So, kakantahin niya sa akin, may memorizein ko. Yung buhat ng kita'y makilala. Yun ang unang-una. Buhat, na 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 na. Yun ang unang song ko na isinali, na hindi ako nanalo pero binigyan nila ako special prize kasi ako lang yung maliit. I understand in the beginning, one of the... Kasi kasikatan na ni Imelda Papi noon parts eh. Yung daw mga kinakanta ni Regine noon, mga kanta ni Imelda Papin. Ang ginagawa ko po, mga kantang puro tungkol sa mga sawi sa pag-ibig. sawi sa pag-ibig. Bata pa lang ho ako, yun na ho ang inaawit ko. Saka ginagawa ko before kasi wala ho kaming radio, wala kaming cassette recorder, wala kaming TV. So, sa amin po, kasing bahay po namin, katabi ng palengke. So, I would go to the palengke, may mga jukebox, 3.25. Aaralin ko yung kanta. Anong, Sa jukebox. looking back, anong mga kanta ni Imelda Imelda? Pat, bakit? I Bakit? forgot already kung paano yung bakit. Yung, kung liligaya ka sa piling na iba, at kung ang nais mo ay ang pag-ibig niya, yun. Tututol ba ako? Yun. Yun o, hindi, but, you know, ang idol ko talaga nung araw, si Imelda Papin. Imelda Papin talaga na natutuwa ako yung pagkanta niya nung bakit, tsaka she's very sentimental eh. So, gustong-gusto ko the way she At sings. such a young age, paano mo nalalagyan ng emotion yung kanta mo? I mean, you know, hindi mo pa naman Wala. nararanasan no Wala. ng pag-ibig o pagkasawi o, di ba? Paano yun? Pupunta tayo doon sa pag-ibig. Tinuturo ba sa'yo? Artihin mo? Oo, tinuturo Tinuturo yan ng nila. nanay ko. Ng nanay ko at ng tatay ko. Ano yung mga action, mga ganon? Ang tatay ko ho, sa kanta ho yan. Ito ang mga kakantahin mo. He's very technical. Technical yan, siya magtuturo. Mami ko is very artistic. Siya magtuturo sa akin na gaganto Paano ako, ka? gaganyan Ano ako, ka, arte? gagantuhin ko yung face ko. Tapos, yung ganon, siya ho yun. Siya, oo. Oo. Magkasama talaga. Pinagkaisahan ho talaga ako ng magulang ko. Pero palagay ko, nagtataka kayo kung ano yung natukoy ko kanina, na nilulublob daw siya ni Daddy Jerry sa ilog sa Dagat po. Leyte. Dagat. Sa dagat, Dagat. sa Leyte. Yan ho ang babalikan natin pagkatapos lamang ng ilang patalastas. John or Chona? Maria? No, ano bang? Regina. Regina Encarnacion. Pero ang tawag sa'yo nung maliit ka, Chona. Chona. So finally, kanta ka ng kanta, sali ka ng sali ng amateur singing contest. I understand in 1994, doon ka tumuntong doon na sa unang baitang ng tagumpay. 84. 1984. Sa Bagong Bagong Kampiyon. Kampiyon. Yes, Bagong Kampiyon. Nandun pa si Mr. C nung mga kapanahonan yun. Judge. Naalala ko, Biro mo, Judge Judge si Ryan, ngayon magkasama na sila. Oo. Pero ang, Can you ang, just imagine? ang hindi ko maintindihan, bakit sa dinami-dami ng kanta, ang napili mong panglahok para makapasok ka sa kampyonato, yung Ako saan nagkamali. ako nagkamali. Hindi ko din ho alam. Sinong pumili ng kanta, Regine? Tatay ko. Tatay. Kasalanan niya yan eh. Kasalanan daw ninyo lahat. Hindi naman Ikaw naman, Jerry. mo, ha? Hindi naman. Regine, I have a question here, no? Oo nga, Regina Velasquez, naging Chona Encarnacion, ngayon Regine Velasquez ka na. Alam mo, nababanggit ko yan kasi nagkaroon noon ng issue, hindi ba, sa'yo na ikaw daw, ampun ka Hamak lang. na isang ampun lang. Oo, siguro gawa ng nagkaiba-ibang pangalan mo eh. Paliwanag mo nga, paano naging Regina Velasquez yung Chona Encarnacion?
No, my full name talaga is Regina Encarnacion. Encarnacion is my second name. Ah. That's my grandmother's name. Ayun. Name after ako ng tatay ko. So, Encarnacion is not a family No, name. my family name is really Velasquez. Ayun. When I started in the business, kasi nag-start ho ako sa Bagong Kampiyon, Chona ho talaga. That's my nickname eh. Hanggang ngayon ho sa bahay, Chona pa rin. Chon ang tawag sa akin ng mga tao. So anyway, when I joined ang Bagong Kampiyon, ang ginamit ko pong pangalan ay Chona Velasquez. And then, nun pong ako na-discover ni Ronnie Henares, na-decide niya hong palitan ng Regine. Kasi nalaman niya nga ho na tunay kong pangalan, Regina. Pero nung Ayun. bagong kampiyon, Chona pa. Bagong Kampiyon, Chona pa. Okay. Hanggang 1985, I was still Chona. Nag-record ako ng first single ko, Chona pa yung nakalagay. Ang maalala ko, isang 14-year-old singing Saan Ako Nagkamali. Yes. Okay. Paano, saan mo inuhugot yung mga, yung mataas na mataas yun Dito hinuhugod sandali part sa Ah. lang, Regina. Ah. Paliwanag nyo nga ho sa amin. Ano po ba yung estilo na nilulublob nyo anak ninyo sa... hindi pa daw ilog, dagat pa raw eh. Dagat pa. Paano po yun, Mang Jerry? Kasi naano ko sa pagkanta sa dagat, pag nagsuswimming ka, you are breathing from your diaphragm. So when you sing in the water, you automatically sing from your diaphragm also. So, paano nyo nilulublob noon si Regine? Mga ilang taon mo siya noon? Naaalala mo pa ba yun? Actually, nung mga 6 years old. 6 years to... Okay. Ano? Dinadala nyo sa anong dagat? Pacific Ocean? South China Sea? Ano ba yan? dagat po sa amin. Sa dagat sa... Kasi po yung Malapit lang yung bahay namin, malapit sa lang beach, eh. sa dagat. Doon sila sa baybay parts ba? Kanang inikanaog ni Musbalay, pwede na kamaligo. Nagyud ang tube. Lagi. Anong barangay yon? Anong town yan? Hinundayan, Southern Hinundayan, Leyte. Southern Leyte. Hinundayan. Kasi nung 6 years old ako, kinulit-kulit ko na siya. Sabi ko, Papa, gusto ko talaga kumanta. So, sinabi niya sa akin, kung gusto mo kumanta, kailangan pagtrabahuan mo yan. Hindi yun basta kakanta ka lang, tapos yun na yun. So, ginawa niya, tinrain niya ako. Kasi kakulit ko eh. Ako yung mangungulit na salita yung amateur. Siya yung hinahatak-hatak ko nun. So, tinrain niya ako sa dagat. Tapos, hindi ako kumain ng ice cream hanggang 15 years old ako. Bakit ho walang ice cream? Bawal. Actually, wala kasing ice cream dun sa... Wala naman. Ikaw naman eh, wala palang mabili ice cream sa bayan nyo eh. Wala naman mabili. Kasi, may nagsabi sa akin na bawal ang malamig. That's why, Nakakasira ng boses. nakakababa ng voice. So, I sacrifice. Sabi ko, hindi ako kakain ng sweets, ng konti-konti lang. Pagkakain akong candy, 6 years old konti-konti ka lang. pa yan, ha? Oo, na-decide ko na kasi. Oo. finally- Ngayon, pupunta kayo sa dagat. Anong gagawin ng papa mo? Sa dagat? Lulunurin niya ako. Hindi, mag-swimming kami. Mag-swimming na kami. The Okay. water's up to my neck. Tapos hahawakan niya ako. Sabi, sige, kumanta ka. Tapos, Ano kumakanta ka lang? Nakalubog ka sa dagat? Hindi naman ho hanggang neck lang ho yung water. Kaya nga. Tapos kakanta ka sa kakanta ko. Yun yung training. Alright, teka muna, Profesor. Paliwanag mo nga yung estilo ni Mang Jerry. Parang Is ano, this orthodox, a, ano? Oo. Alam mo, yan ang pinakamaganda sa Pilipino. Very creative. Aha. So, in the most trying circumstances, nakakaisip kung paano pagagalagin, no? So, ang ginawa talaga ni Mang Jerry ay pina-strengthen niya yung stomach muscles niya. Kasi yung stomach muscles, siya yung nagpo-push ng air para lumabas. Ayun. Ang tinatawag, yung pinakatawag ng layman na sinasabi ng diaphragm, no? Ano lang yun layer lang ng isang film layer lang that separates the upper body from the lower. So, it's actually pinatitigas yung stomach muscles, intestinal muscles yun. Para pag ganun niya, Oh, yeah, but are you saying here that it is really, paano ba sasabihin? Talagang it is a good form. it's unorthodox, but It look at... achieves the same purpose as when Kita you... mo naman ang resulta ngayon, Parts eh. Oo nga. Teka muna. Speaking of purpose, Yeah. nung hinahatak mo na si Mang Jerry, pumunta na kayo ng, I understand, to sa RTN 9, ano? At that time. Okay. So, anong unang-unang kantang kinanta mo doon sa audition? Yun, ito na nga yun. Saan ako nagkamali? Bakit ako ngayon sawi? Gumagano ka rin. Nagsinungaling ba ako? O di kaya'y nagbago? Wala akong kasalanan.
Sabi mo kasi, no, at that time, mahirap kayong pamilya, no? Natural lamang na sasali ka dyan sa mga ganyan, ano pa, televised, no? Paano ang damit? Paano ang sapatos? Ay, maganda ang mga damit ko nung araw. Saan hiniram? Oo, maganda. Mga... Hiniram o... Ay, hindi. Pinapahi ng tatay ko. Ang tatay mo nananahi? Oo! Ma'am Jerry, Nananahi? kayo palang original na miyembro na uhaw? Si papa ko ang original Louis Mamengo. Kukurang tela. Kidding, of course. I'm not kidding. Oh, kukurang mga tela. Anong kukur? Kukurtinahin. Yung mga kukurtinahin. O tapos sino yung nagde-design ng damit? Nanay ko! We're very, Itam? Creative sila. Oo, very creative kaming family. Ang mga style pa ng mga damit ko nung araw ay mga raffles. Mga hanggang dito, raffles, tapos with the matching rick-rack. Gold rick-rack or silver rick-rack, and then suddenly there's a gold rose here. Ganun. And then kulay nun, maroon at Maroon. then with the matching white shoes. Talaga na. Yun ang ginamit mo. Fashionable. Yun ang ginamit mo dun sa championship na. Hindi yung championship, meron na kaming sponsor nun. Meron Yung na. mga weekly, Yun. mga weekly. But you were undefeated, right? Sa bagong kampiyon. Pero yung saan ako nagkamali? Ano lang yon? Yun yung First qualifying. qualifying. Anong kanta yung kinanta mo nung talagang tinanghal ka ng kampiyon, ng bagong kampiyon? In Your Eyes. In Your Eyes. And this was suggested by Professor Dominic Celestiano. Ladies and gentlemen, Miss Regine Velasquez with In Your Eyes. Thank you. I finally know I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we've had is still worthwhile. Don't you know that love's just like a thread that keeps on unraveling, but then ties us back together at the end. In your eyes, I can see my dreams reflection. In your eyes, find the answers to my questions. In your eyes, I can see the reasons why I love the light. In your eyes, you just instinct that I'm sure. And I think I finally learned to love you more. Showed me that love changes. Cool. Sa Melon J. 10 taon na nga po ang nakakalipas simula nang magpakitang gilas ang batang si Regine Velasquez. Siyempre, pagkaraan ng maraming taon, natunghayan natin siya na talagang sumikat ng sumikat at naging profesional na. Parts, hindi lang yon. Na ang maalala ko, talagang halos mapamanghaan lahat at talagang napatindig dahil sa napakataas na boses niya nung magkonsyerto siya doon sa Folk Arts Theater, kung di ako nagkakamali. Profesor, ilan bang octave ang inaabot ng boses na ganyan? Paano ba nakikita yung boses na talagang natatangi? Si Regine kasi, actually, lahat ng tao may iba-ibang binigay ng Diyos na boses. Actually, it's the natural quality of the voice, no? So, habang napapractice ka, pwede mong babaan o pwedeng taasan. Yes. Si Regine, mahaba, malaki ang range ng boses niya. Pwede mataas na mataas na lumalampas na halos pa sa piano dahil merong placement na tinatawag yung pang-soprano placement, ano? Kaya pwedeng humirit na mataas at meron siyang alto placement na pwedeng humirit pababa. And not all pwede pang singers bumaba. have this kind of quality. Each singer has a different quality. Ah. So, yung stretch na na boses, yon, merong mga taong hindi ba talaga mas-stretch na yung boses. Hanggang doon na lang siya. Hanggang doon na lang. Kahit na i-rehearse, mag-exercise, mag-ganon, talagang doon na lang siya. Ang nakalimutan ko sabihin na quality ni Regine ay yung hirit na boses. Kasi usually yung mga babae, meron silang tinatawag na lift, no? Yung mag-change yung boses. Tararara, tararara, na iba na para Yes. Si Regine, yung kanyang natural,
hanggang sa mataas, hanggang dyan, Ganun pa rin. natural. Samantalang yung ibang mga singers, yung banda dyan medyo nagpa-falsetto na. Nagpa-falsetto na. Kaya pala ito si Regina ay tinawag na standing ovation queen. Wari siguro, no, gawa na pag nakikinig ka talaga sa kanya, talagang mapapahaba yung leeg mo sa taas. As a matter of fact, I remember your first major solo concert, 1990 was it? Yes, Yes, yes. 1990. Nakakapang-apat pa lang siyang kanta. Oo. Talagang ang audience tumindig at pinalakpakan. Am I correct na itong kinanta mo noon was yung the greatest love of all. love Yes. of all? Yes. Would you like to do that for us? For everybody. Okay. Of course. I believe the children are the future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of life. Easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. Never found anyone to fulfill my needs. A lonely place to be. So I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. I believe the children are my future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest
pagsisimula. Mga kaibigan, naalaala ko, Mark, dito ko na nakita si Regine eh. Ito mga panahon na ito na dumarating siya para siya naka-duster, darating dyan sa likod. Panahon na ng Tin Pan Alley, tsaka yung Triple Treat. Payat pa ni Regine noon. Yun ang umpisa mo sa TV, Regine? Yes, at natutuwa naman ako sa Channel 2 dahil ako yung binigyan nila ako ng chance to have a show here. Yung first show ko before was yung Triple Treat with Randy Santiago. Yes, Gino Padilla and Kino. And then sumunod doon, kasama ko si Bing, si Jano. Tin Pan Alley na. Tin Pan Alley naman. Pero hindi yun ang kauna-unahan mong nasinaga ng ilaw sa studio? Hindi. Siyempre, nag-guest ka noon. Nag-guest na ako before. Yung Channel 2 pa doon sa kabila. Yung mga BBC. big show, yung mga ganun pang shows na Okay, nung nag-guest ka, ano sa pag-guest mo? Ano sa pag-guest mo ang yung natatandaan mo nang hindi ka pa Regine Velasquez na kasing sikat ngayon? Na nag-uumpisa ka pa lang doon sa paghakbang? Sa akin yung pinaka-memorable was when I guested sa Penthouse. Penthouse. Kasi sa Penthouse Live, ang mga gine-guest nila, yung mga sikat na, tsaka yung may K, kumbaga. At that time, kasi si Pops, kasama ko siya sa Octo Arts. Lagi kami nagkakasama sa mga shows. Then one time, they had a episode na parang baguhan. So parang sinuggest niya ako na, uy, meron akong kilala. Her name is Shona Velasquez. She's from Octo Arts also. So maybe you can also get her as one of our guests. So, nag-guest ako doon and doon ako na-discover ni Ronnie Hinares. Teka muna. I decided not to. Sa pelikula, nag-enjoy ka ba? Yeah, okay naman. I had a lot of fun doing. Sino mga nakasama mo sa pelikula noon? Yung first movie ko, very unforgettable movie. The Untouchables with Redford White and Tirso, si Edgar Mortiz. And then the second movie was Pick-Pack Boom with Ding Loizaga, Ding Dong Avanzado, and Herbert Bautista. And then the third movie... Sino nakasama mo si Herbert? Yes! Sama na nga natin si Herbert dito para kompleto yung kwento natin. Vice Peg! Si Vice Peg! Please join us. Para kompleto yung kwentuhan natin. Si Vice Peg nandito. Welcome to Melange. Vice, dito ka. Huwag ka naman matakot. Di ba ako naligaw? Hindi ka naligaw. Diyan ka na. Oh my God! And alam mo, this guy, I've never told him before, pero I Tsaka na. I found it so sweet kasi before, ang sweet talaga nito dati. Dati lang yun. Pag uwi ako ng Bulacan, pag galing ako ng Sharon, uwi ako ng Bulacan, meron akong kasunod na car, hindi ko alam. Pagdating ko doon, Sigurado nga ako yun. oo. Tapos, magbibigay lang ng fruit. Di ba? Ano si Herbert yun? Sandali lang, Vice. From Herbert, ganun lang. Pero hindi na siya magpapakita. Sige. Nagkagusto ka ba? Ha? Nagkaroon ka Ito, ba? atin lang. Tumibok ba yung puso? Atin lang to. Tsaka yung 65 milyon nanonood sa atin. Tumibok ba yung puso mo? Oo eh. Ano nangyari? Si Manjeri kasi. Ayaw sa'yo ni Mang Jerry? Hindi oh, malakas ako dyan. Malakas sa Mang Jerry? Eh bakit? Ano nangyari? Kasi nung huling dalaw ko... Sandali lang. Bagay ba sila? Bagay? Hindi, yung huling dalaw ko kasi lumipat silang bahay eh. Oo, mas malayo na. Traffic. Hinabol ko pa ho, nakita po yung bagong bahay nila. Okay, para masaya tayo, kompleto natin. Let's call on Jamie Rivera. Oh, Jamie is here! Para kompleto. Ayan. Oh, Jamie, welcome to Jamie, it's Regine's 10th anniversary na. I heard. Ano bang pagkakakilala mo bilang kaibigan kay Regine? Ganito ho yan eh. Si Regine kasi... Naku, mahabang kwentuhan nata ito. Sige, Hindi alam ng tao. Ang talagang idol ko, bata pa ako, si Regine. Bakit ilang taon ka na ba? Sige. Hindi ha, talagang kasi si Regine nauna sa akin ng mga 2 years. Yeah, 2 years. Magkasama din kami noon sa Octo Art. Kami mga binabayaran lang 300. Binayaran ka ng 300? Hindi ko nabayaran. Bakit ako 100 lang? Ayun, talagang idol ko si Regine, sa totoo lang yan. Actually, yung isang incident nga na nangyari, yung isang kanta niya, yung isang single niya, dahil gustong-gusto ko siya,
pinakanta uli sa akin ng Octo Arts. Love Me Again. Love Me Again. Yun. And I'm glad that she was the one who sang it kasi friend ko nga siya. Speaking of love, ano sabi mo kanina? Eh, bakit ako na Hindi, kasi Ang layo, bilib naman ako sa'yo, tsaka mo, sumunod ka bang ganon? Oo, ang sweet. alam niyo, pagka nagmamahal ka sa isang tao, kahit gano'ng kalayo, hanapin mo. Teka, kaya lang, nagtapat ba sa'yo yan? Hindi. Hindi. Ay, ba, estorpe. Ay, nagkaganon. Hindi ko alam kung anong totoong intensyon eh. Alam ko naman sabihin ko, may gusto ko ba sa akin? Hindi, meron lang ako isang tanong. Ano? Kung gagawin ko uli yun, pagbibigyan kaya ako. Diba? Vice Mayor na. Vice Mayor. Pwede na rin. Pwede na rin. Pero teka muna, aside from your friends, no, kami, we are sure na meron ka rin tinitingalang mga foreign artists, Yes. no? Yung mga iniidolo mo rin, no? Sino itong mga ito? Yung mga talagang tinitingala mo rin? One of them is si Angela Bofill. Yung mga break it to me gently if you have to and say that. And of course, my biggest idol talaga. Talagang siya yung pinaka-idol ko sa lahat, si Streisand. Barbara Streisand. Can we hear a song from Streisand? Yes, of course. Thank you, Bert, and thank you, Jamie. Thank you very much for coming. At napakalayo na nga po ng narating ng buhay ni Regine Velasquez at 25 years old. Mang Jerry, yung edad 25, yan na yung talagang akmang-akma ng pitasin eh. Hindi po ba?
Ano po ba ang inyong Namumutla tuloy si Mang Jerry ano sa'yo eh. bang nasisipat ninyo sa inyong napakagandang anak? Hanggang ngayon wala pa nga eh. Gusto ko nga mag-asawa na. Naku, kayo ho yata ang mahigpit eh. Hindi po ba kayo I mahigpit? know. Amoy niyo siya. He's not mahigpit. Mas mahigpit pa nga mami ko eh. Aha. Oh, May really? mga ano ba siya? May mga sinasabi ba siya na noon, nung mga 18 ka na, wag ka muna magpaligaw, yung mga ganun. No, wala. My father, wala. Wala yan. Sa kanya kung ligawan, basta ang sa kanya, ang lagi niya lang binibilan sa amin. Kung may gustong manligaw, gusto ko sa bahay. Huwag sa kalye. Dahil kayo, hindi naman kayo mga basta-bastang babae lang kayo. Pinalaki kayo. Nang maayos. Pinalaki kayo namin ng maayos. May values kayo. So, kung merong gustong dumiga, sa bahay dapat para nakikita namin. Alam mo, Regine, nagulat ako, ha? Kasi I am a fan of yours. Pero ako kasi yung klase ng fan na nakafocus ako sa talent niya, Aha. sa singing niya. Abay, bigla akong nabasa eh. Meron palang mga nadadawit din pala sa yung mga mga maali-aligid dyan. Meron Diretsuin wala. mo na, napakatagal mong magtanong. Ilan na nanligaw sa'yo? Isa lang. Hindi, meron naman mga nanligaw sa akin, pero katawa-tawa. Hindi naman katawa-tawa, pero nakakatawa yung mga experience ko with them. Like, yung si Bert, di ba? Yung ang sweet nga. Siya yung Sinundan ka, binigyan ka ng prutas. sa akin, siya yung pinaka-sweet na nanligaw sa akin. Yun talaga, yung ways niya talaga, nasusweetan ako. Meron nanligaw sa akin, in check naman, na dinadalhan ako ng tikoy kahit hindi New Year. Meron naman. Nagsawa kayo sa tikoy? Oo, nagsawa ako sa... Meron naman, isang time, basta sinulatan niya ako ng mahaba na hindi ko naman nabasa. Punta siya sa bahay, tapos lumabas ako with my duster and chinelas and my hair, gulo-gulo. Biglang labas ako, Regine? Sabi ko, yes? Ikaw ba si Regine? Sabi ko, oo, manliligaw yun ah. Ang sabi ba naman sa akin, di ba pala itsura mo sa personal? Hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Hindi, parang gusto ko siyang palayasin sa bahay ko. Manliligaw lang siya sa akin, hininta sa picture. Saan ka talagang matinding tinamaan? Sa mga lalaking naiugnay sa iyo o pilit na inuugnay sa iyo? Isa lang. Isa lang? Isa lang. Yun, kaya Kay Ariel? Oo, kakulay mo. Ikaw muna. Inagaw mo ba yung si Ariel? Ano ba yung... Pambihira ka naman magtanong. Hindi kasi sabi, di ba mga ganyan ng mga balita? Paano ba yun? How did that happen? Siguro, basta I was brought up by my parents na never ako yung lalapit sa lalaki. Hindi ho ako ganun pinalaki ng parents ko. And with Ariel, niligawan ho ako talaga. Hindi ho ako yung lumapit. Kasi kung hindi din naman ho ako magkakagusto. Talagang pinursued nga rin ho ako. And I was, kasi we started also as friends eh. Na-develop? So, na-develop din ako. Mas matindi ba sa'yo? Mga inaano ako yung mga attentions na binibigay sa akin, yung talagang grabe. Hindi naman ako sanay sa ganun. So, Mas ibig mo sabihin niyan, mas madali kang mahulog ang iyong kalooban at pagtitiwala sa taong malambing, masino. Paano bang klaseng gustong panliligaw? actually, ayoko nang nililigawan ako. Gusto ko nagiging friend ko. Kasi eventually, magiging close kami. I'll get to know him, he'll get to know me. Tapos, doon na magsa-start yung love affair. Ganun. Were you really hurt by the breakup with Ariel? Well, yes, of course. Well, at that time that you were, syempre, sa panahon ng pagliligawan, no? Talaga namang normal yung pag-usapan ninyong dalawa, kung ano yung inyong sinisipat na kinabukasan. Was it that serious with this guy? To that point na pinag-usap? He said a lot of things na marami siyang sinabi sa akin na I have to, parang niready ko yung sarili ko kasi kinuusap na niya yung parents ko. Yung mga ganong kind. Nagpaalam pa siya sa tatay ko bago niya ako i-pursue. Yung mga ganong thing. So, talagang sa akin, sobra akong nasweetan sa mga ways niya. Plus, yun na, nahulog na yung loob ko, na in love na ako sa kanya. So, when we parted ways, so, parang syempre masakit din yun sa akin. Plus, maraming nangyari, like, sorry, they were blaming me for their breakup, yung mga ganang things na ako hindi ko yun pinansin. Pero, hindi na lang ako nagsalita. Pero,
a lot of people were blaming me dahil nagkahiwalay sila ni Jelly. Pero yun na nga, like I said, hindi ko na yun pinansin masyado. It appears to me, Mang Jerry, that tinamaan na ang ating dalaga ng first love, no? Yes. How do you now, anong suporta ang binibigay niyo sa kanya para maintindihan niyang mabuti yung, kasi yung mga edad natin, yung mga medyo may edad na, katulad natin, mga magulang, no? Naiintindihan natin yung mga ganyang bagay pero sila, na napakabata, paano po ninyo tinutulungan si Regine na ma-overcome niya yung ganyang klaseng mga pain and hurt in her heart? Kasi si Regine, ayaw niya nung masyado mo siyang binibaby. Ang gusto niya, in time of her trouble, na you leave her alone. So, I give her enough room na pinabayaan ko muna siya. Basta pinalam ko sa kanya na lagi kaming nasa likod niya, ano man mangyari. Sinabi ko sa kanya, kung ano man ang kailangan mong tulong, nandito lang kami. Regine, after that experience, I understand it made you a very strong person. Ngayon, at 25, handa ka ba muling makipag-relasyon o ultimately settle down and have your... Oh, yes! Oh, yes, yes, yes. Alam mo, maraming nagsasabing tao, every time they would ask me about it, parang, oh, kamusta na yung bagyo sa buhay mo? Parang nawi-weirdohan ako kasi parang hindi naman siya bagyo eh. Ariel was very, very nice to me. He made me very, very happy. And for that, I will always be grateful to him eh. Hindi sumama yung loob ko kahit nagkahiwalay kami kasi masaya ako eh. Talagang even my parents na sumaya sila dahil alam nila masaya ako. At saka, he was a perfect gentleman. Hindi niya ako inabuso or in any way. Wala. I was very, very happy with him. That's why hindi sumama yung loob ko at hindi ako na-trauma. So, Regine, Kasi ngayon, maganda yung naging experience ko with him. ngayon tapos na. Wala na. Talagang malinis na. Ano na ngayon kaya ang tinig o kanta na mabibigkas mo? Ngayon tapos na yung mapait na karanasan na kung tawagin ay first love. Happy days are here again. The skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again. Jay, nagsimula sa bagong kampiyon, magmula pa noon, amateur muna, bagong kampiyon, and then Asia Pacific Song Festival. Mukhang lumalabas na sa Pilipinas si Regine. Asia Pacific Singing Contest, that was way back 1989. 89. Yes. Mukhang nawiwili ka na Ito na ngayon. nga ba ang china-chart ng career mo ngayon? International. Well, sana. Well, right now po, I'm starting a career in Asia. Asia. I have recorded 2 albums already in Asia, and both albums did very well all over Asia. So bukod dito, ano pang mga dreams mo? Well, I want to get married someday. How many children? Okay, let's go back to that. How many children? What do you want? Actually, before gusto ko 2 lang. But now, gusto ko parang I wanna have a big family. Siguro kung kaya kong 10. 10 kasi type kong gusto ko lahat sila kumakanta. Type Ano kong yun? magkaroon ng sarili kong choral group. Ano yung pagsasabayin mo, family and your singing career? Ganun ba? No, actually, na-decide ko na ho, if ever I plan to settle down, I will give up na my career. Teka muna, No, career mo. secondary. Give up ka na muna, baka mamaya, hindi pa ayaw pa ni... Ronnie Henares, would you come in, please? Hi, boss! Let's find out kung ano ang sinachart na future ni Yes. Ronnie para kay Regine. Well, itong year na ito is our 10th year anniversary. She's been in the business for 10 years formally, and And I've been with him for 10 years also. yeah, I feel like the manager of Barbra Streisand of the Philippines.
Anyway, what do you call this? We're planning to have a major show for her on her birthday, April 20, sa UP Sunken Gardens. It's open to the public for free. Wow! And This is ang first in Philippine music, Ronnie. hindi naman, other people have done it before. Pero ito malawak na malawak, open concert ito. Open concert po ito. Well, it's the first time na gagawin ni Regine. Because yung pinag-usapan namin last year yung show, kung anong gagawin niya pala. Ganun kayo katagal magplano? Isang taon? Yeah, we were planning this since June last year. Talaga, ha? So, sabi nga ni Regine, alam mo, 10 years na ako sa negosyo to. Gusto kong, meron naman akong mabalik sa mga nanonood sa akin. Yung mga tumangkilig. Mga tumangkilig. And normally, every time you have shows, dahil sa cost ng show nga, normally, you have to charge tickets. Tickets are getting more and more expensive because production costs are expensive. Sabi niya, ang hiling ko lang, isang malaking show and let's give it all we've got. And all we've For got... free. For free. For free. For free. So, this is a quality show talaga. As in, ilang piece orchestra? We have a 46-piece orchestra with none other than Mr. Ryan Cayabyab, our musical director. No less, ha? No less. Ikaw nandito na rin lang yung manager mo. Oh, meron ka ng duet triple angka. Meron ka na kay Jackie Chung. Chung ba yan? Chung kung ano yan. Okay. Let's dream. Alright? And let us just say that Ronnie can give it to you. Sino ngayon yung talagang, wow, pagka naka-duet mo, talagang, wow. Let's dream, no? Let's dream. Talagang Ako high heaven. kahit makita ko lang, kahit hindi ko siya makaduet, kahit matouch ko lang siyang ganun, pwede na akong mamatay si Barbara Streisand. Makita ko lang siya. Kung mabibigay niya yun sa akin, diba? Super happy na ako na. Mga kaibigan, kapiling po natin ngayon sa Studio 5. Si Grace Reyes, isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Regine. Grace, welcome to L&J. Right. Itong friend ko na to, never yan nag-a-appear ng TV ngayon lang. So, it would seem to me that you have been friends before you became For 10 the years. Regine 10 years, Velasquez. Bago pa siya naging popular, Grace. Nagbago ba siya? Well, she's more famous now, Uh-huh. but she's remained. She's still the same Regine I've met 10 years ago. And how close is this friendship, Regine? Mga sikreto mo ba? Nabubulong mo kay Grace? Oo, siya lang talagang sinasabihan ko. Like I said, we've been friends for like 10 years. And we've gone through a lot na rin, diba? Ang dami kasi, ang friendship naman hindi lang yan, friend mo ito, masasabihan mo ito ng problema, matatakbuhan mo. Siyempre, you go through a lot of levels also where you get to know each other, tapos makikita ko kung ano na talaga siya, nakita niya kung ano na talaga ako. So, I can say na talagang liban sa kapatid ko na si Kakay, siya na talaga yung pinaka-best friend ko talaga. Wow. Thank you very much, Grace, for coming over. All right. Siyempre, 25th anniversary ngayon ni Professor. Of course, meron tayong regalo kay Ryan. Professor, happy anniversary din sa'yo. Okay? Ang ganda! Alright, look at that guy playing the piano. Of course, malayo sa kulay ni Professor Ryan. At hindi naman si Jay ang pumili niya. But we also wish you happy anniversary. Happy anniversary, Mr. Hoy, hindi lang si Mr. Sid, sandali lang. Eto, Pats, dalawa. Alright, we also have something, of course, for Regine. Regine, alam namin na ikaw talagang tuwan-tuwa sa mga clowns. Oh my God! So, pinagsikapan ng palatuntunan na ikaw maibili na regalo na talagang magugustuhan mo. We have the 2 clowns for you, Regine. I love it! Thank you so much! Regine, bilang pasasalamat namin sa iyo, no? We know that your career has taken on a mission now, no? And that of palaganapin sa buong daigdig ang kagalingan ng Pinoy at kagandahan ng ating bansa. At diyan, ang buong sambayanan ay sumusuporta sa iyo. And we also wish you the 10 children 10 children. 1 husband. and the good and
loving, handsome, ano pa, rich, pwede na rin, husband. And a loving husband, di ba yun? Ang dami niyong binanggit. And for all the years to come, narariyan kami, wishing you all the best. I'd like to thank both of you for inviting me here, for having me here, and thank you sa staff at sa crew ng Mel and Jay. Maraming salamat. So, kanina pa ako ninenervyos, pero super kong nagustuhan. Thank you. Noel, thank you very much. Meron lang akong isang request. At request naming lahat na nandirito, the staff and the people watching Mel and Jay and listening to Mel and Jay. Sana, Regine, maulit mo dito. Thank you very much. Nagtatanto